So, hello guys. So, medyo matagal na din nakapag-upload pero ngayon may di-discuss tayo na medyo interesting topic. Kasi etong isang tanong lang to, pero etong tanong na kasi na to is nasa Mecha Wizard, yung last question na Mecha Wizard. Worth 4 points, actually. So, yung tanong dito niya is, meron kang inequality, may integral ka ng x plus 1 over square root ng 2x minus 1 dx is greater than or equal to f of x plus c, wherein yung c daw natin is yung constant for integration. Then, hahanapin daw natin to, si f of x. Ano daw to? Ay, wait, may nakarutong pala dito. F of x times square root of 2x minus 1 plus c. So, hanapin daw natin si f of x. So, during that time, yung contest, nakita ko na tong 2x minus 1. Ay, habang nasa contest ako nito, nakita ko na yung similarities. Ito, pwede, di ko na naisip na pwede i-cancel kasi tinignan ko tong integral. Parang di siya madaling i-use, parang ganun. So parang ginawa ko na medyo katangahan din yung ginawa ko. Dinerive ko both sides. Both sides ng inequality. Kasi ang nasa isip ko, gusto ko tanggalin to, pati to. Kasi pag dinerive ko to, magka-cancel to. Integral, pati yung constant. So, ginawa ko yon. Anong nangyari? Ganyan. Ang naging problema ko, diderive ko yan. So, ginawa ko, napunta ako dito. Diba, derive lang yan. Diba, 1 half 2x minus 1 raised to negative 1 half. Tapos, anong nangyari? Medyo nagkandaleche-leche na lahat dito. Actually, dapat nga ang ginawa ko na lang dito. Kasi, ang nangyari is medyo nalito ako. So, parang, that ginawa ko na lang, minultiply ko na lang both sides ng inequality ng 2x minus 1 raised to 1 half para mag-cancel to. Ito magiging f prime of x 2x minus 1. Tapos ang mangyayari dito plus f of plus 1 half f of x. Magka-cancel to actually. Yan. Yan na lang. Tapos x plus 1. Tapos ang bala ko na dito actually is magli-linear DE. Linear DE na to. Kasi ang mangyayari dito pag in-arrange ko to is pag inayos ko f prime of x plus 2x minus 1 over 2 f of x. Ay, wait. Dito na lang. Ang gawin ko na lang pag ganito. Yan. Greater than or equal to x plus 1 over 2x minus 1. Yan. Linear DE na dapat yan. Kaso, nangyari, nakalimutan ko na paano i-solve. Kasi syempre, ilang minutes na to? It's, I think, 4 minutes. 4 minutes ko lang isosolve to. So, parang, panic na ako. Nakalimutan ko na. Na-mental block ako. Nakalimutan ko na i-solve. Actually, simple lang yung sagot dito. Ang sagot niya daw dito is x plus 4 over 3. Diba? Like, medyo nakakagulat na to, lalo sa mga integral. Na parang, oh my god, ano to? Ano tong tanong na to? Tapos ito lang yung sagot. Diba? So, kukunin natin paano nakuha si x plus 4 over 3. So, dito, actually, pwede natin gawin, solve na lang natin itong mismong integral. Kasi doable naman pala si u sub dito. Okay, paano natin doable si u sub? Yeah. Hindi natin masyado papansin itong right side, pero mamaya, importante dito itong right side, pero mamaya na, titignan natin. So, pag sinolve natin itong integral na to, ng solo,
F plus C. Pwede kong gawin, iusap ko tong ilalim. Yung 2x minus 1. So, mangyari is u is equal to 2x minus 1. Du ko is 2x. I mean 2 dx. Meaning, si dx ay 1/2 du. Ang problema ko dito, actually, nung nakita ko na yung integral na to, ito yung na-mental ko na to. Alam ko na ito yung mangyayari sa USAB. Tinignan ko, ay hindi pwede. 'Di ba? Tapos naisip ko, what if i-manipulate ko si x? Pero nag-refrain ako doon kasi, ewan ko, di ko lang kung minalas ako sa pag-review ng mga integrals. Pero kasi most of the time, pag minanipulate ko si x, minsan, namamali yung sagot ko. So, parang hindi ko na tinry. So, parang yun yung naging mali ko. Yun yung naging mali ko during that time. Or in general na rin. So, paano natin gagawin to? Paano natin mapapasubstitute? Paano natin magiging u? Yung simula u 2x minus 1 para sumakto siya dito sa x plus 1. Gagawin natin, isolate natin si x. Ang mangyayari, pwede kong burahin ko yan. Lipat ko si negative 1 dito. So, magiging 2x is equal to u plus 1. Since si x lang ang gusto kong hanapin, so magiging, divide ko both sides by 2. Or multiply ko both sides by 1/2. Magka-cancel yung dito dyan. Mangyayari is 1/2 u plus 1. Or, expand na lang natin. Para mas madaling makita. So, ito yung, ito yung mga needed ko na. So, pag binato natin ulit sa integral, yan, mangyayari is, meron ako integral ng yung x natin na 1/2 u plus 1/2 over square root ng u times 1/2 du. Since ito 1/2, pwede ko nilabas yan. Constant naman siya. 1/2. Okay, bakit hindi ko nilabas to? Actually, pwede naman. Pero, wait lang. Sige, di ko man nilalabas. Actually, nilabas na lang natin. Pag nilabas natin, magiging 1/4. Ito ay magiging u plus 1. Tapos may plus 1 pa pala tayo dito. So, mangyayari is u plus 2. Kasi, yung kanina, u plus 1, ito yun eh, diba? U plus 1. May karugtong pa pala akong plus 1 dito. So, 1 plus 1 is 2. Okay. Pwede na natin isolve. Tama. Okay, so, hindi, wait. Actually, kaya pala din natin pwede ilabas. Hindi pala natin pwede ilabas yun. Mali pala yun. Kasi ang mangyari, kasi diba 1/2 u plus 1 plus 1. Hindi ko pala pwede ilabas si 1/2 dito. Kasi may plus 1 tayo dito eh. Kumbaga, hindi siya hindi siya nasa loob ng parenthesis. So, ang gagawin natin is 1/2 u plus 1/2 plus 1. Tandaan natin, si 1/2 plus 1, pwede natin i-solve agad yan. Magiging 3/2. Tsaka natin ngayon, pwede ilabas si 1/2. So, pag nilabas natin si 1/2, pag pinactor out natin yan, 1/2 u plus 3. Yan. So, mangyayari dyan, magiging 1/4, kasi 1/2 times 1/2 is 1/4, integral ng u plus 3 over square root ng u du. Now, pag integrate natin to, gawin ko muna, paghiwalayin ko muna yung yung naka-fraction. Itong yung square root ng u is u raised to 1/2 eh. So, magiging 1 minus 1/2, magiging u raised to 1/2 plus 3u negative 1/2 kasi nasa ilalim yung square root natin. Du. Now, pag sinolve na natin to, magiging 1/4. Pwede natin kulay. 1/4 parenthesis 1/2 plus ito, mental na lang natin to. 1/2 plus 1 is 3/2. Balik na rin natin, magiging 2/3. U raised to
3 over 2. Then next, negative 1 half plus 1 is 1 half. Pagbalik na rin, magiging 6. I mean, negative 1 half plus 1 is 2 times 3 kasi binaligtad natin yung 1 half eh. So, magiging 2 na siya. 2 times 3 is 6 u raised to 1 half. Yun. Then, balik natin sa yung original value ni u. Meron akong 1/4, 2/3. This will be 2x minus 1 raised to 3 over 2 plus 6 2x minus 1 raised to 1 half. Then, dito natin ilagay yung inequality. Balik natin, para di natin makalimutan. And, ginawa ko lang raised to 1 half ito x minus 1 kasi para sang din naman. Yan. Next. I-distribute natin yung dalawa, yung 1/4 dito. So, mangyayari, 1/4 times 2/3 is magka-cancel to. Magiging 1 over 6. 2x minus 1, 3 over 2. Plus, kapag yung sa 6 naman, 6 over 4 magiging 3 over 2. Yan. Yan. May kita natin, pwede ko i-factor out si 1 half. Diba? Kasi 6 at 2, common LCD nila is 2. Then, napapansin natin, ito, factorable din si 2x minus 1. Pero ano yung factor out? Ano yung, yes, mapafactor ko si 2x minus 1. Pero ano yung exponent? Diba? Ito, nakita ko, may 3 halves ako, may 1 half ako. Pwede ko i-factor out si 1 half. Kasi yun naman yung common nila eh. Common ng dalawang exponents na yun eh, 1 half. So, kapag nag-factor out tayo, simulan natin ito sa whole number. Ang common nila is 1 half. Tapos, may common din ako na 2x minus 1 raised to 1 half. Yun yung common ko. Yan, laman ng parenthesis natin. 1/6 divided by 1 half, magiging 1/3. Times 2x minus 1. Ano na dito? Exponent. So, 2x minus 1. Bali, ang tsura niya pala. Divided by 2x minus 1 raised to 1 half. Mangyari dito is, di ba, loss of exponents, subtract ko lang yung dalawang exponents. So, mangyari, 3 over 2 minus 1 half is 2 over 2, which is 1. So, ibig sabihin, essentially, na-cancel natin yung 1 half or yung square root na ito. Yan. Sabihin natin. So, essentially, 1 na exponent niya. Plus, 3 halves divided by 1 half, magiging 3. Times 2x minus 1. Kasi pares lang din naman sila eh. Ay, no, never mind. 1 lang pala. 3 lang pala kasi pares lang pala sila. Kasi pag dinivide ko yan, 1 half minus 1 half is 0. And anything raised to 0 is 1. Yan. Then, lagay natin ulit yung inequality natin. Yan. As makita natin, as we can see, pwede natin tanggalin to. Diba? Although may plus ako dito, kasi since, concept of integration naman siya, so it doesn't matter. Doesn't matter at this point. Kahit di ko na katitigan tong sina yan, kahit tanggalin ko na yan. Pwede ko lang siya i-cancel. Lagay pa rin natin kasi. Yan, pwede ko na i-cancel yan, kasi common naman na eh. Diba? So, mangyayari dito, ano matitira dito? Yung 1 half, actually ito, yung 1 half, tapos yung naka-bracket. So, gagawin ko, i-distribute ko ulit yung 1 half. So, mangyayari is, 1 half times 1/3 magiging 1 over 6 times 2x minus 1 plus 3 over 2. Sulat ko pa rin yung inequality. Next is, okay, distribute ko naman to. Mangyayari is, 1/6 times 2x is equal to 1/3 x kasi magka-cancel yan. 1/3 x minus 1 over 6 plus 3 over 2. Then, kapag kinalculate natin yan, ito pala. Pag kinalculate natin yan, yung 3 over 2, 3 over 2 minus 1 over 6, nakuha natin ay 4/3. Pag sinimplify natin yan, common si 1/3, kuha natin si x minus 4.
Therefore, x minus 4 over 3. Ano ba sabi ko? X plus 4 ba? May bad guys, x minus 4 pala. Ano pala yung sagot? X minus 4 over 3. Yun yung sagot. So, kung i-check natin dito yung checking ng sagot. Dito yun, sinulat ko yun eh. Sabi? Ay, x plus 4 pala. Wait lang. Saan ako nagkamali? Ay, mali pala to yung sign guys. Plus pala to. My bad. 3 halves minus 1/6 pala. Positive pala. My bad. Pero, yun. Ganun lang pala siya. Napaka-interesting na integral ng problem na to. Kasi parang 4 minutes ko lang isa-solve. Tapos, yun, syempre, laki ng points ng binigay. 4 points din. Then, yun lang, ganun lang pala yung solution niya. So, yun lang. Bye-bye.